Para hindi tumaas yung ammonia dito sa loob namin. Papatayin niya yung yung mga bakterya at yung masamang amoy. Papanatilihin niyang laging tuyo itong flooring, mga kalapatids. Welcome back mga kalapatids. Maraming salamat syempre sa Kalapatids Breeder and Flyer Mix ni Boss Ronald Gonzales. Maraming salamat sa Metacol, pampaganda ng balahibo, pampalakas ng atay ng ating mga alagang kalapati. At syempre sa aming small but terrible na red drop, isang patak lang, tanggal lahat ng kuto mga kalapatids. Ayan, dami order ni JJBK, ang sako lang. Nakatanghod na yung mga ibo namin, gutom na. Kapatukan niya ni JJBK, ang sako lang. Syempre, Kalapatids, breeder mix yan. Mga nagdi-develop pa nga yung masa niyan, kaya kailangan nila ng protein. Magkahalo nga yung young bird dito, tsaka yung mga hen. Para maganda rin yung tubo ng balahibo nila. Lalo na din sa mga bata pa. Nakaano yan, Kalapatids, breeder mix. Kailangan nila ng protein, tsaka ng Metacol, pampaganda ng balahibo. Dito, nagkakagulo na rin. Ganun din yan mga kalapatids, naka-breeder mix. Tsaka naka-Metacol. Molting season nga ngayon, kaya ang lakas nilang maglagas ng balahibo. Kami order ng red drops sila magsikain. Maraming salamat din kay Brother Idol John Villanueva. Dito nga sa bigay niyang cup. Ayun, ang ganda mga kalapatids, may kalapate. Dahil ito na lang yung mga ibon namin dito. Ayan, nililinis na. Pinalinis ko na kay JJBK ang sako lang. Kasi nga nag-uulan, mahirap pagka nag-uulan, yung moisture mataas. Mahirap madumi yung yung kulungan, mga kalapatids, pagka ganitong panahon. Dito, may maganda dito, itong dalawang red check, mga kalapatids. Yan, bali mag-nest mate. Mga kalapatids, nagsasaboy nga kami. O si JJBK nangapog. Dahil nga sunod-sunod yung ulan, yung moisture tumataas. Yan, para hindi tumaas yung ammonia dito sa loob namin. Yan, ngayon sa mga prevention, para hindi magkasakit yung mga ibon. So yan, pag tumaas yung ammonia sa loob mga kalapatids, dyan nag-uumpisa yung sipon. Tapos papasukin na ng secondary infection. Napansin nga namin, naamoy namin na medyo parang lumalansa yung amoy. Yan, kaya binudburan namin ng apog o agricultural lime. Yan, papatayin niya yung yung mga bakterya tsaka yung masamang amoy. Tsaka papanatilihin niyang laging tuyo itong flooring, mga kalapatids. Yan yung kagandahan ng apog. Ito sa dito sa stock lot ng mga hen, makikita nyo mga kalapatids, o mapapansin nyo, yung dahil sa sunod-sunod ang tag-ulan, parang mamasa-masa, hindi kagad natutuyo yung dumi nila. Pero hindi ibig sabihin may mga sakit ng ibon namin, mga kalapatids, malalakas kumain yan. Pero syempre, uunahan na natin. Baga, isa sa mga prevention yan, paglalagay ng apog o agricultural lime. Para hindi umamoy o tumaas yung ammonia dito sa loob, para laging dry. Gusto nga ng kalapate, laging dry yung loob nila o yung kulungan. Yan. Kaya isa yan sa mga dahilan bakit nagkakasakit ang ating mga alagang kalapate sa moisture. O kaya sa ammonia, mataas yung ammonia sa loob. Good. Dinudburan ni JJBK ang sako lang ng apog. Apog yan o agricultural lime, mga kalapatids. Meron yan sa Shopee.
O kaya sa palengke. O, sa palengke. Kontakin niyo ako, meron ako. Ako na yung bibili tayo dyan. Order daw kayo kaya na JJB kayo. Hindi kayo magpa-order, papadala kayo ni JJB kayo. Nasa-sideline na naman. Mga sideline na. Puro sideline. Ano tayo makakuha na niyan? Ayun. Sana. Yan nga, nabudbura ng apog o agricultural line mga kalapatids. Pumuti na. Wala na yung mga nagbeberde. Yan, patay yung ano dyan, mikrobyo, tsaka yung mga bakterya. Tapos dito sa aming mga young bird, mga kalapatids. Bali, nakapahinga nga sila dahil binakunahan namin sila noong Sunday. Baka bukas na kami magparonda o magpakawala. Pinapahinga namin, baka mamaya biglang pabuti ng ulan pagka pinaronda namin. Siyempre, pag bagong bakuna, baka lagnatin yan. Kaya nakapahinga sila. Gaya ng sinabi ko nga nung mga last video, maganda rin napapahinga yung mga ibon. Nakapaglugon sila na maayos at maganda. Bali, ito na yung kinuha ng pamoster yung balahibo. Yan, ang ganda na ng balahibo niya ngayon. Inaasahan ko nga yung balahibo niya magguguhit-guhit. Ayos na. Tsaka ang amo niyan, mga kalapatids na malapit sa akin. Tumanda na siya. Bali lahi nung kay pareng Russell Baldago. Normal yung naging tubo nung niya, nung balahibo. Nakuha sa sa protein. Tsaka sa metacol. Bali yung ibang young bird nga namin, ayan na, nagpaparisa na. Ito pa yung isa. Maganda lang. Ang ganda oh. Ano ito na? Oo, maliit na ibon. Bilog yan. Yung nasa pugad nga yan, parang inatoy, mga kalapatids. Ngayon, gumanda daw. Ganda na pati ng pakpakan oh. Oo, yung normal oh. Ah, may halong brown. Brown ba yun? May may suksok na mga puti. Ah, may halong grizzle pa to. Tignan mo yung ilalim ng dibdib, yun yung inapuruhan na tukay ng Wala na, buo na rin yun. Buo na yung niya, balahibo niya, mga kalapatids. Sabay na sa ronda to. Wala pa, tinuturuan pa lang yan. Dito? Oh, walang kuto. Di ba? Red drops yan. Walang kuto. Wala. Walang puti yan. Kahit yung malilit sa may wala Oo, wala yan. Okay. Ilan na naman nga mga kalapatids. Mabugso-bugso nga yung ulan dito. Hindi na, lakas. Kaya tamang pahinga muna yung aming mga young bird. Kasi nga mga binakunahan to, baka madali ng baka mababad sa ulan, lagnatin. Hindi pa namin natuturuan ng pagkagaling ronda, pasok agad. Baga, tumatambay pa to sa labas. Kaya hindi pwedeng makawalan kapag ganitong panahon ng nag-uulan, mabababad sila sa ulan. Dito ko na muna tatapusin ang video ko para sa araw na ito. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe, God bless. Ingat, mga kalapatids.